Good day, everyone. Welcome to Testing Reading Skills. For the introduction, reading skills consists of a continuum of basic pre-reading abilities to advanced reading competencies. So dito, napakahalaga na magkaroon ng pangunawa sa reading skills or sa binabasang words or salita, lalong-lalo na mga elementary students, dahil sila ang nagde-develop ng kanilang kaalaman, especially sa kanilang mga binabasa. For examples ay ang higher grades. Okay, so dito sinusubok ang kaalaman ng bata. Sinusubok ang kanilang pangunawa sa kanilang mga binabasa. So for examples ay ang salitang matapang. So kung alam ng bata ang salitang matapang or kung alam nila ang ibig sabihin ng salitang matapang, makakapagpahayag sila ng kanilang kaalaman or sariling opinion. For number 1, reading readiness test. To prepare the learners from non-readers to readers, they are taught essential skills and are tested to lead them to succeed in reading. So dito nga, wala pang idea or kaalaman ang bata sa mga binabasa nilang salita. So kaya nga to prepare the learners from non-readers, so kailangan mong magkaroon ng paghahanda or pag-prepare para magkaroon ang mga bata ng kaalaman or pangunawa sa kanilang mga binabasa. So, simulan natin sa letter A. Instant letter recognition. Test items involve the learners to recognize the letter shapes, letter names, the sequence of the letters in the alphabet, and identifications of upper and lower case manuscript letters. So dito, nagkaroon na ng idea or kaalaman ang bata sa mga letters. So for examples na lamang dito ay alam ng bata ang itsura ng letter R. Matutukoy ng bata ang itsura ng malaking letter R. Matutukoy din ng mga bata ang itsura ng maliit na letter R. So, for examples nito, upang mas lalo niyong maunawaan, ay put a check to all words that begins with letter A. So, ang nakalagay na words dito ay ball, apple, and cat. Ball, it begins with letter B. Apple, it begins with letter A. Ant, it begins with letter A. And cat, it begins with letter C. So, ang lalagyan natin ng check dito ay ang words na apple at yung ant. Bakit? Dahil ang apple at ant ay nagsisimula sila sa letter A. Next, arrange the names alphabetically. Danny, Bert, Abby, Chona. So ano nga ba dito yung una? A, B, C, D. Abby, Bert, Chona, Danny. For letter B, phonological phonemic awareness. It measures learners' ability to recognize words as composed of different sound components, including the understanding of phonemes, smallest sound unit, syllables part of a words, and rhyme ending sound of words similar to the end of another word. So dito, dapat alam ng bata ang pagbigkas or tunog ng mga letters. For examples is, ano ang tunog ng letter B? Ng letrang B? Ba, be, bi, bo, bu. For example, tell me how many different sounds are there in the following words. Cat, dog, bed, cat. Ano daw ang magkatunog na words or salita? Number 2, say yes if the two words I say have the same sound at the end.
Sabihin daw ang yes kung ito ay magkatunog, kung ang dalawang words or salita ba ay magkatunog. And say no if they do not have the same sound. Sabihin ang no kung ito ay hindi magkatunog, kung ang dalawang salita or words na ito ay hindi magkatunog. Like bed and food. Let us begin. Sit, fit. Yes. Wing, then. No. Going, seeing. Yes. Number 3, I will say a word in a funny way. Then put the parts together and say the whole word. For example, pencil. Pencil. Tell me the whole word. Kumbaga, nagbabaybay ang mga bata or natutukoy nila ang pagbabaybay ng mga letra. Let us start. Crayon. Crayon. Blackboard. Blackboard. Window. Window. Next is letter C. Reading concepts. Items in this ask learners to recognize similarities and differences of concepts, identifying initial, medial, and final sounds, understanding before and after concepts, recognizing voiced and unvoiced sounds, blocked and unblocked sounds, and vowels and consonants. So dito naman, ang mga bata ay nakakatukoy kung ano nga ba ang pagkakaiba ng tunog or pagbigkas ng dalawang salita or words. For examples, what makes bet and bat different? Ano daw ang pagkakaiba ng bet at bat? Ibig sabihin, dahil nga sa pagkakatunog at pagbigkas ay magkaiba, ang bet ay gumamit ng titik E at ang bat ay gumamit ng titik E. For letter D, word recognition. Learners in this test are asked to determine sound symbol, correspondence, and read phonetically regular words. So dito, kapag ang bata ay nakapagbasa ng words, for examples ng crayon. So kapag nabasa ng bata ang crayon at marunong silang tumukoy ng words kung ano ito, malalaman nila kung ano ang crayon. For examples, pag nabasa ng bata ang salitang ball, alam ng bata kung ano ang pinalalabas ng salitang ito. Ball, ano ang bola? Kapag naman nabasa ng mga bata ang salitang flower, alam ng mga bata kung ano ang itsura ng flower or kung ano ang pinalalabas ng words na flower. Next, handwriting. Items that measure this ability include asking learners to produce lowercase manuscript, letter strokes, as well as numeral strokes. So dito, kaya nga natin sinabing handwriting, dapat alam na ng mga bata ang pagsusulat ng malalaki or maliliit na mga letter or titik. Next is vocabulary. Items described in the previous lesson apply. Okay, so dito, kapag ang bata ay nakapagbasa ng words or salita, for examples, nabasa ng bata ay ang salitang papel. Alam ng bata kung ano ang papel at makakapagpahayag sila ng kanilang opinion dito. Kapag tinanong ni teacher, mga bata, ano ang papel? Masasagot ng bata kung ano ang papel, sasabihin nila ay, teacher, ang papel po ay ginagamit para sulatan, para ito ay pagsulatan. So, doon, kapag nasagot ng bata ay ganon, sila ay nakakapag-construct na or nalalaman na nila ang ibig sabihin ng mga kanilang binabasa or words. Next is reading comprehension test. Okay, so this test measures the ability of the learners
To derive meaning from a text passage, selection read items are mostly presented in a multiple choice type of test. Ito ay ang pag-unawa ng mga bata sa kanilang binabasa. Okay, so for letter A, literal questions. Reading what is directly stated in the passage. Questions whose answer ay directly found in the selection. Okay, so dito, ito ay ang pagtukoy ng mga bata or pagkakaroon nila ng kaalaman kung paano makasagot sa mga tanong ng istorya. So, for examples nga is, who are the characters in the story? What happened when the boy released the bird? What made Jonas cry? So, ibig sabihin, ang mga bata ay makasasagot batay sa kanilang nabasang kwento. Yung mga sagot nila ay makukuha sa binasa nilang kwento. Unlike naman dito sa interpretative questions, reading between the lines, items require the learners to put together the information presented in the selection to give a correct answer. Okay, so dito naman, kung sa letter A, dun sa literal questions ay nakasasagot ang bata, batay sa kanilang nabasang kwento at yung mga sagot ay nakuha nila sa kwento na kanilang binasa. Dito naman sa letter B, interpretative questions ay greeting the main idea. What does the paragraph tell about air pollution? Deriving meaning through context, the teacher commented, "You hit the nail on its head." What does the teacher mean? Okay, so dito makasasagot ang bata sa pagbibigay nila ng sariling nilang opinion kung ano ang naiisip nila. Sequencing events based on the details presented in the story. Arrange the following events in the order in which they happen. Kumbaga, ang mga bata ay nakapagbabasa ng mga story, ngunit ang mga sagot nila sa mga tanong ay batay sa kanilang sariling opinyon, sa naunawaan nila. Inferring character traits, which of the following description word would appropriately describe Anna? So yun na nga, dahil sa kanilang mga nabasang story at naunawaan nila sa pag-unawa nila ng mga kanilang binabasa, masasagot nila kung ano nga ba si Anna. Okay, so next is find the main idea and supporting details. So in this set of 5 sentences, identify the main idea and determine the supporting details. So dito, dahil nga ang mga istorya ay may mga tanong, so yung mga sagot ng bata, batay sa kanilang mga naunawaan sa isang istorya, ay ang kanilang mga suporta na sagot ay ang kanilang sariling opinyon. Kumbaga, ay ang kanilang sariling pag-unawa sa pinalalabas sa istorya. Yun yung pagsuporta nila sa pagsagot sa mga tanong. Next is, for letter C, applied integrative reading beyond the lines. So learners are asked questions whose answers are based on their ability to make connections of the information to read to their life experiences and knowledge. So, sa nabasa nga nilang istorya na nagkakaroon na sila ng pangunawa, so dito masasagot naman ng mga bata. Halimbawa, kung ikaw si Ana, gagayahin mo ba yon? Kung ikaw si Carlo, tutularin mo ba siya? Okay, so ang examples nga dito is making comparison. So, nakakapagkumpara sila ng mga bagay o tao. Kumbaga ay, sa nabasa nilang kwento ay, si Ana ay malambing na parang pusa. So, doon, nalalaman ng mga bata ang pagkukumpara sa isang bagay at sa isang tao. So, next, drawing conclusion.
nakakabuo sila ng sarili nilang idea patungkol sa kanilang nabasang kwento. Kumbaga ay nakabubuo sila ng sarili nilang pananaw dahil sa kanilang nalaman dun sa kwento. Next is distinguish facts or opinion. So natutukoy nila ang totoong mga info at mga naging opinion. Kumbaga ay dahil nga sa isang istorya ay nagkaroon ng aral or lessons. So, papasok sa isip ng bata na ay ganun pala yun kapag ginawa ko ito. Kapag tinulad ko si Ana, ganun pala ang mangyayari. Okay. So, next is making decision suggestions. So, kumbaga, sila ang nakakapag-decide kung paano tatakbo ang kwento. Next is giving alternative endings. Nakabubuo ng sariling idea kung paano tatapusin ang kwento, kung ano ang gusto nilang takbo ng kwento. Kumbaga sa author, ito ay malungkot na ending at ang gusto naman ng mambabasa ay masaya ang ending. So, kunwari, halimbawa dito ay si Ana ay hindi pumapasok ng paaralan kaya siya ay bumagsak na sa pagsusulit. Kasi nga, hindi pumapasok si Ana. Ngunit, ang gusto naman ng iba na mambabasa ay si Ana ay hindi pumapasok ng paaralan kaya siya ay pinuntahan ng kanyang guro upang kausapin ito kung ano nga ba ang problema, kung bakit hindi siya pumapasok. At ang guro ay magbibigay ng mga motivational words upang hikayatin ang bata na pumasok. Kumbaga kunwari ay, Ana, pumasok ka upang ikaw ay matuto at hindi mangyari sa iyo ang bagay na ito. Ganyan, hanggang si Ana ay pumasok na ng paaralan. Hindi katulad noong isa na kwento na kumbaga ay ang naging takbo ay sad ending na si Ana ay hindi na pumapasok dahil nga siya ay bumagsak na. Tuluyang bumagsak na si Ana. Non-prose reading test. Use charts, maps, labels, signs and symbols, menus, and other materials that use minimal words to explain something. They serve as stimulus material that serve as basis for learners to answer literal, interpretative, and apply questions presented in the multiple choice format. So dito, kumbaga nagkakaroon ang mga bata ng pag-unawa sa binabasang Venn diagram or charts. So halimbawa, grade 4, grade 5, grade 6. So dito titingnan ng bata kung ano nga ba ang kulay. So kagaya dito, ang grade 4 ay ang pinaka may dark color. Then ang grade 5 ay ang medium color. Then ang grade 6 ay light color. So kapag tinanong natin sa bata, mga bata, ano ang may pinakamalaking total na bumuo sa male and female? Ano yung may pinakamalaking total? Ang isasagot ng bata ay ang grade 6. So 40 dahil ang pinakamalaking total ay 40 na ang color nito ay light color. So, at dito na nagtatapos ang ating talakayan. Thank you for attentive listening.